Maribel at Rimuru magsisimula ng ipakita ang kanilang mga kakayahan. Shion at Yuki magsisimula na din ang laban. Gobta laban sa Paladin ay hindi rin magpapauli, pero sa bandang huli ay magsisimula na din ang laban ni Yuki laban kay Rimuru. Kaya naman simulan na natin ang chapter 128, at kung bago ka lamang sa aking channel ay mag-follow and subscribe ka na. Maraming salamat, let's go! Sa pagpapakilala ni Maribel bilang kalaban ng ating bida ay minungkahi ni Rimuru na sumali daw ito sa kanilang alyansa upang maiwasan ang kaguluhan, pero sagot ni Maribel na si Rimuru daw ang sumali sa kanya sapagkat ngayon daw ay matatalo ito kung hindi ito susuko sa kanya. Wika ng bida na hindi raw tugma ang kanilang mga batas dahil maraming inosente ang nahihirapan upang maging ligtas lamang ang ibang mayayaman. Tama daw ang sinabi ni Rimuru at ang kanyang masasabi lamang dito ay wala siyang pakialam dahil natural lamang na ang may hina ay malalamangan dahil nasa mundo sila ng survival of the fittest, at ganun naman din daw ang mga halimaw. May mga tao daw na tinatawag na late bloomer na kung saan ay ayaw nilang magtrabaho ngayon, pero sa oras na sila ay matauhan ay may tinatago pala silang talento sapagkat ang lahat naman daw ay may karapatan na mabigyan ng pagkakataon upang ipakita ang kaya nilang gawin. Isa raw itong katangahan dahil hindi sila pinanganak ng pantay-pantay, at kung naniniwala daw si Rimuru sa equality ay para lamang daw siyang batang nangangarap o kaya naman maluwag daw ang tornilyo nito sa ulo. Ngayon daw ay aalamin nila kung sino talaga ang tama sa kanila, at sumang-ayon naman dito si Maribel sapagkat tuturuan niya daw si Rimuru kung paano talaga tumatakbo ang mundo. Nagulat sila kagali nang makita nila si Yuki at napatanong kung paano daw sila pinagtaksilan nito, at sinabi dito na sa evolusyong nagaganap sa mundo ay sa tuwing naglalaban ng magkabilang panig, ang siyang nananalo ang may karapatang magyabang na sila ang tama. Kaya naman nagpalit na ng anyo si Rimuru into battle mode habang si Milim naman ay magsisimula na din kalabanin ng Chaos Dragon. Tinawag ni Maribel si Guy kung saan dali-dali naman itong sumugod, at napatanong si Rimuru kung yun daw ba ang Guy na mayabang na kanyang nakita noon sa meeting at tournament. Subalit madali lamang itong pinabagsak ni Shion sa pamamagitan ng kanyang suntok, at sinabing sino daw ba ito upang i-challenge si Rimuru, pero sinabi ni Yuki na siya raw ang makakalaban ni Shion. Nakakamangha daw sapagkat paano daw sila matatalo ng isang mahinang kagaya ni Maribel, at dito ay sinabi niya kay Gobta na ipakita raw nito kung ano ang kayang gawin ng The Big Four ng Tempest. Hayaan daw ni Gobta na ipakita nila ang kaya nilang gawin, at dito ay tumakbo silang dalawa ni Ranga sa bawat isa at nagsalib upang magkaroon ng panibagong anyo. Ang kabalyerong ito ang kakalaban kay Gobta, at naisip ni Rimuru na mas malakas daw ang lalaking ito sa pangkaraniwang Paladin, habang ang dalawa ay nabibilib sa naging anyo ni Gobta. Pagkatapos daw magsali ni Gobta at Ranga sa ilalim ni Milim ay sapat na raw ang lakas nila upang tumalo ng mga kalabang kagaya ng kabalyerong ito, at dito ay muling pinakita na si Guy ay papasugod muli sa kanya, pero sa isang iglap ay madali lamang tinapos ito ni Rimuru. Nagulat si Maribel sa kanyang nakita at wika ni Rimuru na alam niya daw na gustong-gusto siyang makalaban ni Guy, at sigurado naman daw na naging masaya ito na natupad ang kanyang hiling bago ito mamatay. Ano daw klaseng kapangyarihan ang kanyang nakita, tanong ni Maribel, dahil ginamit niya raw ang kanyang skill upang itaas ng maximum ang power ni Guy, at kahit hindi raw ito manalo ay dapat raw ay nagawa nitong mapalabas ang lahat ng skill ng ating bida. Ano raw ang tinatanong ni Maribel sa kanya ngayon dahil wala daw ba itong idea sa kayang gawin ng kanyang kinakalaban, pero hindi bali na daw sapagkat siya naman daw ang isusunod niyang liligpitin. Kakainin niya daw si Maribel hanggang sa hindi na ito mabuhay pang muli, kung kaya't maging masaya daw ito dahil magsisilbi siyang sustansya sa ating bida, at nasabi ni Gobta kay Shion na parang nakakatakot daw si Rimuru ngayon, at sagot naman ito na tumahimik daw si Gobta. Makinig daw si Gobta sa kanya sapagkat ang nakikita raw nito ngayon ay ang totoong anyo ng kanilang Demon Lord, at sobrang saya niya raw ngayon dahil saksi siya kung gaano kakinang at nakakatakot si Rimuru. Sa pag-atake ng kanilang kalaban ay nagagawa pa nilang mag-usap, at sa palagay daw ni Gobta na ang totoong itsura ni Rimuru ay kung ano ang ginagawa nito sa pang-araw-araw. Isa lamang daw yun sa mga kayang gawin ni Rimuru, at hindi raw siya makapaghintay na ipagyabang kay Diablo ang nakikita niya ngayon, habang sa isip ni Rimuru ay ano raw ang nangyayari sa dalawa. Hindi na raw biro ang nangyayari ngayon dahil ginamit daw ni Maribel ang buhay ni Guy upang palakasin ito ng mas malakas pa sa pangkaraniwang Majin, subalit madali lamang itong ginawang pulbura ni Rimuru na para bang nagsunog lamang ng basura. Akala niya daw ay isang mainhin lamang si Rimuru pagkatapos niya itong makita sa council, ngunit nagkamali daw siya sa akalang ito kung kaya't ibibigay na raw niya ang lahat ng kanyang makakaya. Hindi lamang daw pala isang show ang pagiging Demon Lord ni Rimuru, pero bago daw ito mag-assume na siya na ang
upang panalo ay tuturuan daw siya ni Maribel kung gaano katalino ang mga tao kung ikukumpara sa mga halimaw. Nireport ni Raphael Sensei na si Maribel ay nagbigay ng magical signal sa labas at dito ay biglang naramdaman ni Gobta na biglang bumigat ang kanyang katawan habang si Shion ay alam ang pakiramdam na ito at mas malakas na raw ang puwersa kung ikukumpara dati. Nasa loob daw ng Holyfield ang buong ruins at kahit gaano daw sila kalakas ay mararamdaman nila ang epekto nito at sa kanyang isip na sobrang lakas daw ni Rimuru at kung susubukan niya itong labanan ng harapan ay wala siyang pag-asang manalo kahit hindi raw magpakita si Veldora. Ngayon daw na in-overestimate ni Rimuru ang kanyang kakayahan at nagkamali ay ito na raw ang kanyang katapusan, subalit biglang sinabi ni Rimuru na inaasahan na raw na gagawin ito ni Maribel. Nagulat si Maribel dahil biglang nabasag ang pinagmamalaki niyang Holyfield at nasabing imposible daw itong mangyari kung kaya tanong muli nito kung ano daw ba ang ginawa ni Rimuru. Paliwanag ni Rimuru na alam na daw nila na si Granville ang nasa likod ng council kung kaya't inutusan niya daw ang kanyang mga bataan na ligpitin ng mga naging kasabwat nito. Maaari daw na iniisip ni Maribel na si Rimuru ay nahulog sa kanilang patibong pero ang totoo daw ay ginawa niyang pahay ng kanyang sarili ngayon. Alam niya rin daw na kung gusto ni Maribel na maging alipin siya nito sa pamamagitan ng kanyang skill ay kailangan na makalapit siya dito habang sa isip ni Maribel na tama ang sinabi ni Rimuru dahil ang nag-overestimate daw ng skill sa kanila ay walang iba kundi siya mismo. Ngayon daw ay magiging seryoso na si Maribel at sasagutin naman daw ito ni Rimuru gamit ang buo niyang kapangyarihan at nang makapasok si Rimuru sa area na sakop ng skill ni Maribel ay agad niyang ginamit ang tinatawag na lost entropy na para bang mga buhangin na itim or kadiliman ang bumabalot sa katawan ni Rimuru. Ngayon ay nababalutan ang buong katawan ni Rimuru ng skill ni Maribel at nasabing hindi niya raw sana gustong patayin ng bida pero dahil sa wala na siyang magagawa at magmumukha raw siyang tanga kung hahayaan niyang mabuhay ang katulad ni Rimuru. Nag-alala si Shion nang makita si Rimuru at wika naman ni Yuki na sigurado daw ba ito na mag-alala sa iba habang siya ang kalaban at kahit gaano daw kalakas si Rimuru ay walang paraan para maiwasan itong naising mabuhay. Biglang nagsalita si Rimuru na yun daw pala ang skill ni Maribel na kayang i-reverse ang kagustuhang mabuhay ng isang tao at hindi muli makapaniwala si Maribel na kahit ang kanyang skill ay hindi gumagana sa ating bida. Humingi ng sorry si Rimuru sapagkat ang kanyang skill na analysis ay tapos na kung kaya't ang kapangyarihan daw ni Maribel ay hindi nagagana sa kanya at sumuko na daw ito dahil ito na ang magiging kanyang final warning. Kung mangangako daw si Maribel na mamumuhay ito bilang isang pangkaraniwang bata ay hindi raw siya papatayin ni Rimuru, subalit hindi makapayag si Maribel at kahit daw gamitin niya ang lahat-lahat ay gagawin niya para siya ay manalo. Dito ay umatake si Maribel ng sunod-sunod kay Rimuru at ngayon daw ay alam niya na kung paano ginawa ni Maribel na palakasin si Guy gamit ang buhay nito pero kahit ganun pa man ay hindi ito sapat para matalo ang ating bida. Hindi na raw niya pahihirapan pa si Maribel at nang gagamitin niya na ang kanyang skill na Beelzebub ay isang pagsabog ang nangyari sa kanyang likuran. Sa kanyang paglingon ay nakita niyang si Shion ay napatilapon dahil kay Yuki samantalang si Maribel ay napatawa ng malakas dahil minalate niya daw ang Demon Lord na si Rimuru. Hindi niya raw inaasahan na aabot siya sa ganito habang si Yuki ay sinabing hindi niya inaasahang mananalo si Rimuru kay Maribel pero hindi niya raw hahayaan na siya ay makalimutan ng ating bida. Napapalibutan din si Yuki ng skill ni Maribel at nag-report si Raphael na mas tumaas ang kapangyarihan nito dahil sa nilipat ni Maribel ang kanyang kapangyarihan. Sumugod na si Yuki patungo kay Rimuru at dito ay nagkatamaan ng kanilang mga paa at isang malakas na impact ang pinakita sa paligid. Sinamantala naman ito ni Maribel upang magtago at sinabi ni Yuki na sisimulan niya na ang pagiging seryoso at sa kanyang pagsipa kay Rimuru ay nagawa niyang putulin ang kamay ng ating bida. Wika ni Raphael na nasira daw ni Yuki ang kanilang universal barrier at ang dahilan daw nito ay nagtataglay si Yuki ng isang anti-skill. So ibig sabihin daw pala ay hindi gagana kay Yuki ang kanilang absolute defense at sa madaling salita ay magagawa nitong mapawalang bisa ang lahat ng pag-atake ni Rimuru. Wika ni Raphael na ang isang anti-skill ay isang spiritual body na kayang isuppress or pigilan ng magic at skill ng isang nilalang. So ibig sabihin daw pala na ang skill na kagaya ng Melt Slash ni Hinata ay gagana sa kanilang kalaban at wika nito kay Yuki na akala niya daw ay hindi ito nakakuha ng isang unique skill at sagot naman nito na hindi raw siya nagsinungaling doon pero nasabi niya daw noon kay Rimuru na nag-develop daw ang kanyang physical ability sigit pa sa normal. Kung kinokontrol lamang daw talaga si Yuki ni Maribel ay iiwasan niya itong mapatay at dito ay inilabas niya na ang kanyang katana habang si Yuki ay nilabas din ng kanyang espada at dagger. Huwag daw sasama
sasama ang loob ni Yuki kung mapapatay siya ni Rimuru at sagot naman ito na ganun din daw ang nais niyang iparating sa ating bida. Ano kaya ang mangyayari kay Maribel? Ano kaya ang mangyayari sa laban ni Milim at Chaos Dragon? At higit sa lahat ang mangyayari sa laban ni Yuki at Rimuru?